Carl Alam mo, ma'am, Nunez. before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin sabi nyo maraming mali, no? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? Criminal act. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, referring hindi sa Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, Sabi sir. At ko, nagbunga for that, yung I polisiya. take full responsibility. Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. No? Iniimbestiga Kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of It's all right, Mr. Chair. Yes. So, hearing is suspended.
Salamat kaayo, Mr. Chair. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, pagdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin no, me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay, is hereby resumed. Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yun ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po, yes, Mr. Chair. Meron lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear na Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character. Yung boses ko lang kasi excited. But we are offended by the demeanor. Then, mag-change gear ako. I'll try to do it moderate. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado man. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin ito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3
high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi nyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Trabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Congratulate ako na. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung kung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case at war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. Chair, tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong sila? pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo- Mr. wag na tayo President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis. Pati sundalo. Kaya ako po, akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state
this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin pinanood namin yung mga footages mo when you were President-elect tapos naging Presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were President, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were President, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng police eh. Ay, dumadaan ito sa psychiatric. Gagastos pa ako ng... When I was also President, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandiyan yan sa item eh. Hindi naman ito At saka, alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga photographer, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putangin ako, kuminto kayo. Kasi kayo. Kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na kidnap, sumali sa hold up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general niya. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize mo kayaan. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon,
na ma-file yung kaso against the police, tangina yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Pinoprotektahan. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ang kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, Can I, okay, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So ano, do you confirm such a statement? alam nila. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sila pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, sir. That's Okay. the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So in short, sir, pinatay namin. Ganoon lang, sir. Anong circumstances pinatay ninyo? Sir, lumaban, sir, Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya. Kami pa. Pinatay nyo sa bahay niya? Yes, sir. Pinapirit namin talaga, sir. Yes, sir. Pinapirit namin, sir. Nakalimutan ko na yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? And I cannot... it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung pero I was the city director, sir, Pero that was from... Kasi I was assigned, sir, from 2012 up to 16 yata. Basta almost 3 years yun, sir, So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police, Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. And, nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Discharge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka ulit. Pagbalik mo, the same trabaho, the illegal drugs pa rin. So what will we do, sir? Alangan naman na misis mo, binabaril mo, buntis, binabatilindok mo, hindi na sa ibang tao. Thank you, General Coy. Any reaction to what the President said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yun po ni Mayor noon was well known to the public, more so to the members of the police force. Senator, Go ahead, sa lahat ng puro nagdaan ng Davao
Pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, ang trabaho itong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, na buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo. Nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang ito. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi sa sarili mo. Nasabihin ko, hulihin mo, nakakampak, tapos hulihin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung patay ng tao na bigyan mo ng baril. Magbarila na lang kayo. Alam nila yan natin. Kaya si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, pananakot niya sa kriminal na kayo gumawa, lalo na kayo mga pulis, involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, patayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ka nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na kang tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoperitan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis na yung SWAT na nag-assault, "Sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin." Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko, namatay na kumari ko. Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patay na yung classmate ko, bro. Kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling yan bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte sa matter of policy na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, mahirap kasi pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal,
Pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalvage mo yung tao. Walang pulis na gano'n. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan niya. Kahit nasabihin pa si Presidente na, barilin mo diretso ha, barilin mo diretso. Hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pag-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo. At yun na ginawa niyang Davao Death Squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. At wala ng trabaho yung police. Kayo ng mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame, time period, Nakalimutan. anong month, anong year? Sige, Sige lang, mag-research lang tayo. Paparesearch na ako anong year yun. Mr. President, one last question from me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayong ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na durugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa pwede nyo sabihin na pasok sa inyo sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Storya lang yun. Kung pulis ka, ito na. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward. Murahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, putang kita. Mr. Chair, just to add to the statement. Say, go ahead. President Duterte. Yung sinasabi niya na pera, amount na ganito. May understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Udikta, saan nagpunta? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan,
na pangtakot na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin si President Duterte kung binigay ba niya yun kung may namatay. Hindi, kasi- Pero ang alam ko, pantakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo. Yeah, hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na bigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000, pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan, kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin, either sa klase o lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung paano pumatay ng legal at paano pumatay ng lukta. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo, sabihin, sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Kaya nga sila nagpuno ng dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Ayaw. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naahawa ako sa mga byuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pondo lang pagkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagbabay kaso, ako ang nagbibilban. Pero kung abusado at kriminal, alam nila na papatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo pulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No? Nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking is here. No? Taas mo kami mo, Muking, kasi marami nagsasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, na lang. Senator, bigyan mo ko kunting panahon, sandali. Kasi si Muking, Yes, sir. tigabigay ng pera. Alam mo, ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan,
Yang pulis, walang pera yan pag operasyon. Magtanong ka dito ng stasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon, maski ikaw sa probinsya, utosan man, sir, walang pang gasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero may mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon. Kaya huwag mong lapitan doon na ganunin mo. Diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun ang ating tatanungin ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this. Kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearings. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Pinocchio na makarating dito. And I could talk publicly. Alam naman lahat ng mayor yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May umagutos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee. Senator Romero Padilla, Senator Bongo, Yes, I George understand. Tolling, I understand. and even Senator Villanueva. I would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President Ayaw. can Ayaw ko kasi there are so many questions that could be left unanswered. suspend our hearing.